Ang sabi nga po sa ang sabi nga po no, may nagkasabihan na the proof of the pudding is in the eating. Tis to see is to believe, di ba? Mga kaibigan, ito naman sila Lacson, sipsipang kagad. Galing ng presidente na. Hindi naman kayo nananawagan sa kanya eh. Nagawin nyo yan eh. Di ba? Para nang sa ganon, ito, di ba ito sila Del Rosario? Kasi sila humawak niyang kasong yan eh. Oh, kasama si Associate Justice, retired Senior Associate Justice Antonio Carpio. Kasama yan eh. Mga kaibigan eh. Sa mga nakipaglaban eh. Sa mga dumiskurso para makakuha tayo o mapaboran tayo ng desisyon na kumikilalang ang mga teritoryong inagaw sa atin ng China ay atin yan. Mga kaibigan, sipin ninyo, wala kasi tayo nakita. Itong mga mambabatas, di ba, ilang ulit kong sinasabi, wala bang maninindigan sa inyo? Wala na kaming leader. Wala nang namumuno sa mga taong nagmamalasakit sa bansa at sa mga mamamayan sapagkat hindi kumikibo ang mga mambabatas. Ngayon kayo kikibo nung magsalita. Ano kayo, pinagli sa alulod? Tagasalo? Sipin ninyo, dapat noon pa upang makita ng buong mundo. Sabi ko nga sa inyo, kailangan nating magsalita upang makapagpahatid tayo ng malakas na mensahe sa mundo. Lalo na sa mga bansang nagmamalasakit sa kapakanan natin. Nakakahiya naman tayo mismong mga pinagtatanggol, ipinaglalaban. Ang sarado ang ating mga bibig. Di ba kayo nahihiya? Yan sila Senator Lacson. Mahiya kayo. Wala naman kayong sinasabi na dapat manindigan siya. Ngayon, nakikiayong kayo para mapabuti na naman kayo. Para yung ang pangalan ni Lacson, si Senator Atras Abante ito eh. Aabante, aatras. Mga kaibigan, wala naman kayo eh. Hindi kayo makapanindigan. Diyan lang sa subdivision ninyo sa Ayala, Alabang. Gaano kayo karami dyan na public official at mga mambabatas na nakatira dyan? Pero bulag kayo. Gaano karami ang bahay dyan? Okupado ng mga inchik. Kahit hindi ako taga riyan, alam ko. Mga kaibigan, sapagkat mga kapitbahay ninyo ang nagsasabi sa akin. Bulag kayo. Ngayong nagsalita na, ngayong may UN, nakikisakay kayo para makaangkas na naman kayo sa publisidad. Dapat ginawa ninyo ang paninindigan ninyo. Di ba? Baka dahil doon ay mapilitan siya kahit walang yun. Ano sinasabi natin? Bakit walang resolution ng Senado para ipatigil ang visa upon arrival? Nakikinabang kayo eh. Alam ba ninyo kung sino pinakamalaking player dyan sa Pogo na nagpapasok ng mga inchik dito at sa mga construction na yan bukod kay Dennis Uy? Sino? Di ba si Kim Wong yung iniligtas ninyo sa pagnanakaw ng pera ng Bangladesh na $81 million? Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire!
Ano pa nga ba gagawin dito niyan? Kung ano, kumbaga, invasion. Pananakop na yan eh. At saka, ikaw rin, Senator Lacson, na nagsabi na may mga 2,000 People's Liberation Army. Ilang buwan na nakakaraan nun? Nung sinabi mo yan. 2,000, more or less. Ang People's Liberation Army ng Inchik dito sa Pilipinas. Ikaw na nagsabi niyan eh. Ano ibig sabihin no? Bakit pumapasok yung military dito kung wala silang intensyon? Nalabagin ang national security. Threat yan sa national security. Ikaw lalo ka pa, PMA ka eh. Dapat yung PMA ngayon, tawag dyan Philippine Military Academy of China. Mga kaibigan. Kita ninyo, sabi ni Lacson, hearing the President, dahil daw narinig ang Presidente, na nag-giit ng, iginiit yung desisyon o yung award, at matatag daw na tinututulan yung anumang pagtatangka na maliitin yung award na yan sa atin. Inaward na ruling sa Pilipinas. Pabor sa atin. Yan daw dapat, kaya yan daw, ngayon dapat mabura ang mga pagdududa kung saan naninindigan ang Presidente. Ano? Buburahin mo andyan pa yung mga pogo. Ang mga pinayagan ng administrasyon na wala nang restriction, wala nang boundaries, ultimong kampo ng militar. Pinasok na nila. Sabi nga sa inyo sa Amerika estudyante pa lang natuklasan, mga ano pala yan, o di, revoke lahat ang visa nila. Di ba? Yung konsulado nila, ginagamit sa pagnanakaw ng mga impormasyon na magsasapanganib sa seguridad ng Amerika, pinasasara. Dito wala ka namang ipapasara Mananatili ang relasyon mo. Hindi mo naman pinasasara yung Chinese Embassy. Ang ipasasara mo, yung pogo, illegal yun. At ipababasura mo yung visa upon arrival. Ipa-deport mo lahat ng inchik dito na nakapasok. Magagawa mo pa ba yun? Yan ang duda. Ang sasabihin mo walang pagdududahan na ngayon. Hindi mo na magagawa yan Nirecognize nyo yung illegal Binigyan nyo. Pagdating dito, nung illegal na, ginawan legal. Sipin mo. At ang masama pa, ang mga Pilipino na gustong magbakasyon dito, mga kababayan nating Pilipino sa abroad, kung hindi sila Philippine passport holder at sila'y mamamayan na ng Amerika o ng ibang bansa, kasama pala dyan, pati ibang bansa o Canada, na hindi ka makakapasok. Kailangan Philippine passport. Para ka makapasok, kukuha ka ng visa. Sipin mo, sarili mong mamamayan yan. Lahat ng patakaran pinatutupad dito, puro laban sa mamamayang Pilipino. Saan ka nakakita ng bansang ganyan? Ang inaapi, yung kapwa mo, yung mamamayan mo. Mga kaibigan, sipin mo kukuha kang visa ron. At pagdating mo rito, ang daming pababayaran sa'yo. Yan ang balita natin. Ang daming sisingilin sa'yo. Sapagkat itinuturing kang dayuhan sa sarili mong bansa. Kahit dual citizen ka, kung wala kang Philippine passport, mga kaibigan.
Isipin mo yan. Anong kagaguhan yan? Paano magiging kwan nyo yan? Paano magiging consistent yan? Doon sa sinasabi niyang pinagtatanggol niya ang bayan laban sa China. Sino maniniwala sa iyo? Alam nyo, kawawa tong presidenteng ito. Sa totoo lang. Bakit? Wala ka ng credibility. Sa palagay mo, pagkatapos mong isapanganib ang seguridad ng mga bansang kaalyado natin, specifically Amerika, sabi ko nga sa inyo, pag nanganib ang security ng Amerika, lahat na manganganib. Lahat ng kaalyado niyang bansa malalagay na sa panganib. Paano kang paniniwalaan pagdating sa security? Sabi ko nga, di ba, nung una pa lang, matagal na sinasabi ko yun lamang intelligence information. Bakit wala kayong makuha? Wala kayo. Di ba sinabi ni Dolphin Lorenzana, hindi raw lalang kung ano nangyayari doon, pero alam nila, may mga military installation sa mga teritoryo sinakop ng China. Ba't wala kayong information? Ang Amerika meron. Ba't hindi binibigay? Lalo para silang nagbigay ng impormasyon sa kalaban. Kung ipasa nyo sa incheck, sino maniniwala sa iyo? Pagtitiwalaan mo ba yung ganyan tao? Kumbaga, may negosyo ka, kukuha ka ng kahero. Kailangan mo kahero, may restaurant ka. Maghanap ka ng cashier. Ano kukunin mo? Yung may record ng pagnanakaw? Siyempre hindi. Di ba? Paano ka pagtitiwalaan? Double talk ka. Dalawa bibig mo. Hindi ka naman si Mocha, dalawa bibig mo. Si Mocha, dalawa bibig niyan. Kasi may nagsabi sa akin ano sabi sa akin two heads are better than one daw. Si Vivian at saka si Mocha, iba naman. Two mouths are better than one. Dalawa bibig nila parehong gumagana yun mga kaibigan yung dalawang bibig nila. Ngayon, yan po, napakahirap ng wala na. To see is to believe. Di ba? Sabi nga the proof of the pudding is in the eating. Mga kaibigan. Paano mo patutunayan yan? Yan yung sinasabi nating mga barometro. Para maramdaman ng China na talagang totohanan yung sinasabi mo at maramdaman din ng mga kaalyado nating bansa na totohanan yung sinasabi mo. Wala ka ng kredibilidad sa pagsasalita Wala na Double talk di ba? Iba sinasabi mo ngayon, iba bukas. Iba yung sinasabi mo, iba yung ginagawa mo. Ine-expect mo dahil dyan sa talumpati mo lang yan. Na-erase na lahat. Yun ang gustong palabasin ni Senator Lacson. Kung nga Senator Lacson, manapanap ka ng isyong medyo magiging kapanipaniwala ka. Kaya minsan ayaw na namin basahin yung pinagsasabi mo Hindi na kami naniniwala sa iyo. Di ba? Magsasalita ka ngayon. Bukas, kakambyo ka. Kayo itong pare-pareho ka hindi marunong manindigan Nakikisakay kayo. Media mileage, mga kaibigan, para mapag-usapan sila. Hindi ka naman kasali dyan. Di ba? Wala naman kayong ginawa. Sana kung may ginawa kayo, katulad ni Carpio, katulad ni Albert de Rosario. Ganito lang yan Yung isang tao, di ba? Nakita mo, nasira ang buhay ng isang tao. Sasabihin mo, kakilala mo pa naman. Kung di mo man kaibigan, kakilala. Ito talaga si
Kasi ikaw yung ginawa mo, ganito, ganun Yan ang ugali nyo Wala ka namang ginawa nung yung tao nangangailangan ng tulong bago siya napariwara. Di ba? Sana tinulungan mo tapos tsaka ka nagsalita. Ngayon hindi kayo, wala namang kayong ginawa Nagbibingi-bingihan kayo, bulag-bulagan kayo sa pasukan ng mga inchik dito Ningas kugon. Mga kaibigan. Di ba? Bakit? Meron kayong iniiwasan. May protector yung mga inchik na yan. May arrangement yan. Bakit kayo papayag kung hindi kayo namamantikaan ang uso ninyo? Di ba? Sana kung talagang totohanan, pwede kayo magsalita ngayon. Katulad ni Justice Carpio, sila may credibility na magsalita. Bakit? Meron silang ambag na malaki dyan Sila yung mga tumindig at nakipaglaban para tayo makakuha ng pabor na desisyon. Mga kaibigan. Wala wala nang naniniwala. Kakaawa, sayang lang yung effort nyo kung di nyo tututuhanin. Lalo kayong mababaon sa kahihiyan. Yung mga pinagsasasabi nyong yan. Aantayin namin kung, sabi ko nga, subukan mong totohanin yan, gawin mo lahat yung mga sinasabi natin. Pauwiin mo lahat yung mga inchik na yan. Kanselahin ninyo yung visa upon arrival. Ipasara ninyo mga pogo. Di ba? Sisimulan naming manawagan. Suportahan ka namin laban sa China. Wala, inilagay mo kami sa panganib lahat kinumpormiso mo kami. Yung mga kasunduan na yan, kayo lang ang nakinabang dyan. Walang Pilipinong nakinabang dyan. Ultimong construction dito tinatayo, ang nagtatrabaho, inchik. Construction worker, inchik. Ano napala ng Pilipino riyan? Sipin ninyo yan. Kaya, at face value, tatanggapin mo yon, paniniwalaan mo yon. Yung mga salita nila Del Rosario, sila nagbibigay pa sila ng baka sakali totohanin. Saka si Justice Carpio, di ba? Baka sakali yun. Benefit of the doubt, mga kaibigan. Pero ako, hindi na ako maniniwala unless merong katibayan. Ano yung katibayan? Yung sinasabi natin. Pasara mo, pogo, lahat. Ipa-deport mo. Pa-cancel. Yung mga inchik na pumasok dito simula nung administrasyon mo. Kanselahin ninyo. Lamukusin ninyo. Yung inilabas na department order ni Aguirre na nagbibigay ng visa upon arrival sa mga inchik dito sa ating bansa. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ito ngayon, may nakikita akong post ng larawan ni Vice President Leni Robredo. Tumatanggap siya ng mga tulong mula sa publiko kung kani-kanino para magamit sa mga dapat tulungan dito sa pandemya. At hindi lang yun, pati na sa pagbubukas yata ng klase. Ngayon, ako na may napapansin ko lang, alam naman ninyo na gusto rin nating makatulong. Wala nga lang tayong mapagkatiwalaan
Di ba? Kanino natin bibigay? Sa magnanakaw? Siyempre, dun sa pwede natin pagtiwalaan. Naisip ko lang to, kung gusto ninyong samahan ako sa konting magagawang tulong, mag-ipon tayo na ating maitutulong. Kung gusto ninyong makibahagi sa pagtulong, makaipon tayo ng pwede nating bahala na silang si Vice President Leni Robredo, ang kanyang opisina, na kung sakasakali ay gamitin kung saan nila magagamit yan. Total, siya lang naman ang pwede natin pagkatiwalaan ngayon. Yung iba, wala na. Baka waldasin lang. Maliit lang naman ang ating magagawa. Hindi naman tayo mga mayayaman pare-pareho. Pero dahil nakikita natin parang hindi masyadong natutulungan yung ginagawa, itinataguyod na pagtulong ni Vice President Leni Robredo. Sana makagawa tayo sa ating palatuntunan ng kahit na maliit na bahagi upang sa kanya natin ipadaan. Kasi hindi tayo nakasisiguro kung sa iba. Noon nga nagbigay kami sa Red Cross, di ba? Nung Yolanda, nagpa-concert ako dun sa Kwan buhay pa si kaibigan nating Arthur. Ayan, yung nanalo sa Asia Got Talent, di ba? Si Payne Flores. Marami tayong mga working musicians po yun. O yung sina Bobby Mundihar, tumulong yan doon. Nakalikom kami ng pera. At yun ang aming itinulong. Hindi namin alam ngayon, matiyak, kung nakarating. Kasi hindi man lang kami inimpormahan ng itinan over namin officially, may receipt naman. Pero hindi man lang sinabi sa amin, yung naitulong ninyo ay dinala sa ganon. Diba? Wala O kung ano ginawa nila, mga kaibigan. Dito siguro, kay Vice President, wala naman siyang masamang record, di ba? Ang ganda nga ng report ng COA sa kanya Siya pinakamalinis sa COA Lahat tad-tad ng corruption mga kaibigan bueno, yan gagawin natin. Ako, meron na akong sarili kong perang konting ipon, sasama ko na lang dyan. Dahil matagal na rin tayo nag-iisip kung paano tayo makakatulong sa ilang mga kababayan natin. Wala tayong pamamaraan. Ito gagawin natin. Dito ko pararaanin kay Vice President Leni Robredo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Nonoy Zuniga, nag-iimbita sa inyo na sumubaybay at makinig lagi sa Lapid Fire. Ito ang programang mapanuri, may tapang at napapanahong komentaryo. Dito tayo sa Lapid Fire. Alam nyo, yung opisina yata ni Vice President Leni Robredo, may pondo yan. Kaya lang, yung pondong yun nakalaan na yun kung saan gagamitin yun Kaya yung ginagawa niyang civic activities, palagay ko hindi pwedeng kunin yun dun sa pondo ng kanyang opisina. Di ba binawasan nga sila ng pondo? Si Paulman Punsal ng Dubai, binabati natin. Elizabeth Lumeda, mga kaibigan, Alex Umali, Gloria Latorre ng Guam, Joel de la Cruz, Loida Haruda, Teresita S. Aguinaldo, Julito Topinyo from Hawaii. Aloha. Yan ang pinakagusto kong state. Yang Hawaii. Madaling kumilos, mga kaibigan. Ang linis. Madali ang kilos Di ba? Kahit nakashort ka, nakasando ka, pwede kang lumakad sa karsada, nakachinelas ka, gusto mo, magpaa ka pa. Makakapasok ka sa 5-star hotel,
kahit gano'n ang suot mo. Oh. Si Violeta Calma Bandian, natuloy ako dyan, yung natuluyan namin dyan, yung Hilton Village Hotel. Ewan ko kung meron pa nun. Sipin ninyo. Yung Hilton Village Hotel na yun, napakalaking lupa nun. Ang laki ho. Village Mga kaibigan napakalaking hotel. Si Virgilio Cansino de Vera, watching from Tokyo, Japan. Sela Nalatno o Untalan. Si Zach Magat, Zitaco Ador Russell, Victor Dalit. Napahiya na naman ang mga Dutertanings, sa pagbaliktad ni Digong nyo, di ba? Kasi China na sila tapos ibinalik na naman sa Amerika. Lagi sila nagmumukhang gago, no? Si Maria Dolores Santos, kaya ayoko mapabilang dun Di bali ako maging gago, wag lang mukhang gago. Si Richard Galliano. Yung Dolomite sa Manila Bay, di ba? Ala na. Alam nyo, ito papayo ako kayo. Hindi nyo kasi ko kinukonsulta dyan sa Dolomites na yan. Gusto ninyo, wag anurin yan. Kahit bumagyo. Kahit magkaroon ng surge. Gusto nyo patunayan na yung panloloko nyo, pwedeng pangmatagalan. Ito gawin nyo. Di tatambakan nyo yan ng Dolomites ulit, di ba? Bumili kayo ng rugby para dumikit. Para pagka inanod ng tubig, hindi ano rin. Nakadikit sa rugby. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga! Yorme! Nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit ng iyong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na